Paano nga ba dapat gumagawi ang isang dayuhan kung siya ay dumadalaw sa ibayong dagat o di kaya'y nananatili sa ibang bansa? Ano ang mga batas na nakasasakop sa kanila? Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. Sa pagkakataong ito, makakausap natin, makakakwentuhan ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Walang iba si Miss Dana Sandoval. Hi, Ma'am Dana. Welcome back. Magandang araw po. I'm so happy po to be part of your program. Oo nga, mainit-init pa itong kwentuhan natin. Isang dayuhan na inaresto, kayo mismo, hindi ba, ang nagpapatupad ng mga batas na yan? May kinalaman sa tamang paggawi dapat ng isang dayuhan sa isang bansa. Yes, ito pong si Vitaly, tawagin na lang natin siyang Vitaly, isang sikat na YouTuber na medyo naging infamous nitong mga nakaraang araw kasi dun sa kanyang mga gawi, kilos at gawi dito sa BGC, inside the BGC area. The Russian vlogger who earned the public's ire for harassing Filipinos in Bonifacio Global City in Taguig is now under the custody of the Bureau of Immigration pending his deportation. Viral clips of the live stream show the vlogger grabbing a security guard's hat and attempting to seize the gun of another security guard. He was also seen threatening to rob a woman. Nanggugulo po siya ng mga security guard, kinukuha niya yung sombrero, ninanakaw niya yung motor. There was even a time na parang na-aksidente pa sila, nabangga yung isang tricycle. Merong mga senior citizens na sinisigawan niya dahil nakasuot ng face mask. So, ang laki po nung damage na ginagawa niya dun sa kapaligiran at sobrang disrespect po sa ating mga kababayan. Kaya nakita din po ng mga netizens, ng mga tao po on social media na itong taong ito ay talaga namang undesirable alien. That's why yung isa po doon sa mga nabiktima niya na security guard, nag-file din po ng blotter against him. And because of that, nakita po ang kanyang location at nag-swoop in na po ang CIDG, ang PNP at ang Bureau of Immigration at inaresto po siya agad-agad. Ma'am Dana, ano daw yung motibo niya? Sabihin niya, sa content ko lang po yan. Ang ginagawa niya po parang rage baiting, yung tinatawag nila na rage baiting. Kumbaga, ginagalit nila yung mga nanonood doon sa kanilang page para mas papanoorin mo, mas i-share mo dahil inis na inis ka doon sa nakita mo. At because of that, mas tumutubo siya or nag-earn yung kanyang page. So that's what they call rage baiting. And ang naging, kumbaga, biktima naman niya or ginamit niya para dito sa kanyang content ay yung mga kababayan natin. And ito siguro, hindi talaga natin pwedeng konsintihin kasi talagang sobrang disrespect sa mga kababayan natin. And even during the arrest, Ms. Susan, nakakagulat kasi he was very smug, he had no remorse. Nung binivideohan po siya, nag-flying kiss pa siya doon sa camera. So he was very proud of what he has done. And he seems like parang hindi siya nahiya o hindi siya nagsisisi doon sa pagkakahuli sa kanya. Baka sabihin niya, sakop siya ng freedom of expression. Well, ang freedom of expression, of course, may mga limitation yan. Kailangan hindi mo nasasagasaan yung freedom din ng ibang tao. Kapag nasagasaan mo na yung freedom ng ibang tao, nakaka-disrupt ka na sa community, maari ka nang matag as an undesirable alien. Ang undesirable alien po for foreign nationals ay isang deportable offense. Pag dineport po natin yan, kasama po sa deportation, ang blacklisting. Pag na-blacklist, gaano katagal? Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng bumalik ng Pilipinas? Perpetually po banned ng pagbalik po sa okay. Pilipinas. Nung tiningnan po natin itong history nitong si Vitaly na ito, nakita po natin na even in other countries, may ganun talaga siyang mga ginagawa. He has been banned in other countries. He has been previously arrested by several authorities for similar acts. Nandyan yung umakyat daw siya sa pyramid, nandyan yung nanggulo siya ng mga baseball games. So marami po siyang mga ridiculous na mga ginagawa in different countries, all in the name of content, which leads him to be arrested. Of course, tayo dito sa Pilipinas, hindi naman natin to ito-tolerate na ganyan din ang gagawin niya dito sa Pilipinas. Ma'am Dana, may nagreklamo? Meron po. May complainant kayo? Yes, meron pong complainant. Actually, nag-file po siya sa pulisya ng blatter. Yung isa po sa mga security guards, kung makikita niyo po dun sa mga videos niya, marami pong mga security guards around the BGC area ang kanyang ginambala, short of saying na talagang inabala or binastos. Kasi iniinis niya at pinagpapahabol pa siya
doon sa mga security guards. Ninakaw niya yung motorsiklo at pinaandar niya doon. So talagang disruptive ang behavior niya. And because of that, and because nakita natin on social media that his actions are deemed as undesirable, nag-initiate na po ng efforts ang ating pamunuan para malocate siya at maaresto siya through a mission order. Hindi niya sinabi, for content lang po yan. Pagkatapos isusoli ko naman eh. Ayun naman po ang may ganun sinasabi siya. niya. Actually, ang ginawa po niya nung dumating siya dito, ang ginawa niya, meron siyang tinulungan allegedly na Filipino family. So, nag-outreach siya. But after that, saka po siya ng gulo. Kumbaga, as law enforcers, malilito ka kung mabait ba tong tao or nanggugulo ito dahil may tinulungan siya, nandito daw siya para may tinulungan siya, pero nanggugulo pa rin siya. But of course, hindi mawawala yung actions niya na nanggulo siya ng ating community. And mukhang yun talaga yung trick niya, yun talaga yung modus niya na tumulong kunwari just for show, pero manggugulo pa rin siya ng community. Pero ang admission sa kanya, turista. Yes, turista Okay. po. Actually, nakakuha tayo ng information na nagbabalak na siyang umalis kagabi kasi nabalita na po na siya ay hinahunting na ng mga netizens. Aha. So, dahil lumabas na po ang pangalan niya sa balita, alam niya na paparating na siguro ang asunto sa kanya. So, nagbabalak na sana siyang umalis kagabi. But naunahan po ng ating mga operatiba ang pag-aresto sa kanya para maproseso po ang blacklisting nito. Wow. So, anong magiging kalagayan niya ngayon? So, pag nahuli, nasa custody na ng Bureau of Immigration, kakasuhan, sasampahan ng Philippine government, gano'n ba yun? Andun po siya ngayon sa ating facility inside Camp Bagong Diwa in Bikutan, Taguig. Doon po siya mananatili habang ongoing yung process niya ng deportation. But kung sakali po, but we have received din po information na mukhang magfa-file din ng local cases sa kanya in BGC. Ayan naman po ay pwedeng sabay na nangyayari. Merong immigration case at meron din pong local case na sabay umaandar. Kung sakali po na yung kanyang local case ay hatulan siya ng pagkakakulong dito sa Pilipinas, kailangan niya po munang iserve yung pagkakakulong niya sa local jails, kagaya ng Bilibid or any such similar kulungan. Kailangan niya po munang iserve yung sentensya sa kanya ng korte dito sa Pilipinas bago po natin i-implement yung deportation. So, lahat muna yan, sasagutin, yung mga kasong yan, hindi naman pala agad-agad na madideport siya. Kung wala naman po siyang pending case here in the Philippines, hindi na po magsasampa ng kaso yung mga naabala, then we can implement immediately the deportation that was filed against him. Ano-ano ba yung mga batas na dapat hindi ginagawa ng isang turista dito sa Pilipinas? Well, sa tourist po, of course, we are a very hospitable country. Gusto po natin pumupunta sila dito, nag-e-enjoy sila ng ating mga dagat, mga bundok, napakaganda po ng Pilipinas. So, we're very hospitable. But of course, there's limitations to that. Kinakailangan po, ang presensya nila ay hindi nakakagambala sa community. Kapag ka nakagambala na po sila, ay maaari na po silang matagas undesirable aliens. Kung sila po ay may ginawang krimen, halimbawa, they're still covered by Philippine laws, kinakailangan din po nilang sundan yung mga batas ng Pilipinas. Isa pa po, hindi sila pwedeng sumama sa mga demonstrasyon, mga rally, political rallies here in the Philippines, whether pro or anti-government, because as tourists, as foreign nationals in general, sila po ay nandito at welcome ng ating bansa but may not meddle in the affairs of the state. So, nag-a-apply din yan sa mga Pilipino sa abroad? Actually, yes. Very similar po ang batas ng immigration here in the Philippines at dun po sa ibang bansa. Ang trivia nga po, yung Philippine immigration law was based on the US immigration laws. Kasi kung maalala niyo po, panahon po ng Amerikano nung napirmahan po at naaprubahan itong batas na ito. Sa bagay, yung batas naman ng Pilipinas, talagang nakapattern. Hindi ba sa US law? Yes, that's why po marami sa mga provisions nito ay very similar doon sa batas po ng Estados Unidos. Okay. May mga kaso rin naman na hindi agad-agad deportation o pwede rin may warning. Kailan nyo binibigay niya? Meron po mga ganon kung halimbawa po sila po ang nagpunta sa Bureau of Immigration. Say for example, an overstaying alien
comes to the Bureau of Immigration before any arrests and presents himself, sinabing overstay ako ng ilang araw, I want to regularize my stay, then they may do so. Maaari po nilang gawin yon. There's also an opportunity, halimbawa po, isang foreign national na nagtagal na dito ng sobrang tagal, ilang taon na, they may present themselves also to the Bureau and admit that they have violated the laws and may apply for voluntary deportation. Ang ibig sabihin po noon, inamin na ng foreign national na ako po ay may kasalanan dito sa Pilipinas, may violation po ako, and willingly magpapadeport na po ako dito sa inyong bansa. May paalala ka, babala sa mga nagnanais pumasok sa ating bansa at ganoon din sa mga Pilipino na lumalabas para sa kanilang tamang paggawi sa abroad. Siguro po kung tayo po ay bibisita sa ibang bansa, galangin po natin ang mga batas ng bansang ito. For foreign nationals who are visiting the country for tourism purposes, to visit family, you are very much welcome to enjoy what our beautiful country has to offer. But we expect that you follow our laws, you respect our people, at kung ganun po ay wala naman po tayong magiging problema. But for those na makukulit, matigas ang ulo, that insist on disrespecting our people and disobeying our laws, you will face deportation and blacklisting. Thank you very much, Ms. Dana. Salamat po. Napapanahon, very timely, napaalala ng Bureau of Immigration para po sa mga bumibisita sa Pilipinas. Kaya kung kayo po ay may mga bisitang dayuhan, paalalahanan ninyo sila at tayo rin, ang mga kababayan natin, saan man kayo naroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW with Ms. Dana Sandoval, ang ating tagapagsalita, spokesperson ng Bureau of Immigration. Ako po si Susan K.